Tayong lahat po ay magsitayo at buksan natin ang ating mga Bibles. As I've told you, we are studying from the very Word of God how we prepare ourselves for Bible Christmas 2023. Dapat ay alam natin yung atin nga pong gagawin sa pagdating ng mga okasyon sa sanlibutan. Alam nyo po ay marami ang, because everybody else is doing it, we think that it is just right. Kasi lahat naman gumagawa niyan eh. Takatapos may makikita ka pa, mga nagbabasa din ng Bible, mga nagsasabi din Kristiyano sila. Tapos gagawin nila yung isang bagay, akala natin ay tama na. As I have told you, bawat okasyon po sa ating bansa ay dapat kinikilatis nating maigi. Kung yan ba ay makatarungan o yan ba ay ayon sa katuwiran o liwanag ng salita ng Diyos. Gaya ng maliban sa October 31 na Halloween nila. Yan ay maliwanag sa salita ng Diyos na yan ay gawain talaga ng kadiliman. So kung ikaw ay Kristiyano, ay hindi ka dapat kasama dyan kasi gawain ng kadiliman yan eh. At alam natin na ang kadiliman yan ay sa dyablo. Okay. And alam niyo ba yun, sa ibang bansa, meron ng Church of Satan, lalo na sa Amerika. At sila mismo ang nagpapatutuo na tuwan-tuwa sila dahil nga ang sanlibutan at maraming mga Christian daw na nakikiisa sa kanila sa pag-celebrate ng mga bungo ng witches, ng witchcraft pagdating ng October 31. Yan po yung Halloween. It's a witch's work. Akala ko ho yung witch ngayon, yung mangkukulam. Diyan sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños, merong mga grupo ng mga witches. Oh, patutuo nga ng isa nating kapatid, nung kasi siya ay nakapalda ng black. Pagkatapos medyo mahaba ang buhok niya, yung asawa, yung si A.V. De Leon. Ngayon ay asawa ni Pastor Andy Espeña. So, yan kasi mga Baptist yan, nakapalda ng black. Pagkatapos ay medyo mahaba ang buhok. Nilapitan siya din. Sabi niya, sinister siya kasi yung pala, sister. Kasama at nagpakilala na siya ay isang kabilang doon sa club ng mga witches dyan sa... Oh. Kaya akala niyo mga mangkukulam ay pangit. Magaganda rin yun. Nasanay lang tayo sa naglagay ng mangkukulam na ganda. Yung hindi naliligo. Yun. Kaya nasanay ka lang na ganun ang witch. No, witch. Hindi yan. Yan ay mga work ng mga charmers. Yan. Kaya kung minsan may mga bagay-bagay sila, mga charms, di ba? Yung mga kumbaga sa panahon ni sino to sa Cavite. Sino yung namatay na gobernador, na artista? Si Ramon Revilla. Oh, yung mga anting-anting niya. Ang mga anting-anting na yan din po ay bahagi ng witchcraft. Kaya yung mga nagpapakulam, ano pa yan? Nagpapahula, nagpapaalbularyo, ang mga yan, ay bahagi lagi ng witches, ng witchcraft. So dapat naintindihan natin. So, yan. Sa November 1 naman, biro mo yun, araw ng mga patay, sineselebrate. Naikipag-usap sila sa patay. Iyan po ay bahagi din ng pananambahan ng mga unsaved kasi naniniwala sila
ng ancestral worship. Kaya di ba, nakikita ninyo kapag pag November 1 na, di ba nagluluto sila. Pagkatapos, iniaatang nila yung niluto nila. Kukuha ng konti kasi darating daw si lolo mo, si lola, na mga nangamatay ng ilang taon. Pagkatapos yan ay, hindi nga, pero biro, ganyan ang practice ng mga nanay ko din noon eh. Magluluto ng biko yan. Ay gutom na gutom kami. Sabi niya, hindi muna kayo kakain yan. Mauuna sina lolo. Pauunahin pa na silalagay sa platito. Pagkatapos silalagay doon sa altar. Tapos, kailan ho sila darating? Ba't hindi pa nauubos? Ayan. Oh. Pero yan din, tingnan niyo, di ba, sa mga nicho, lalo na mga Chinese, ang dami, may mga apple, may mga, lahat yan, may lechon pa nga doon eh. Oh. Bakit ho? Kasi nga, ang kanilang paniniwala, ancestral worship yan. Oh, nakausap mo pa sila. Yan, ewan ko lang sa iyo. No? Okay lang na maalala mo yung namatay, pero yung kinakausap mo, ewan ko lang sa iyo. Pag sumagot siya, na yung kinakausap. Pagkatapos ay binabati mo pa ng happy birthday in heaven. Ay, ang mga yan ay walang mga batayan. Ay, di ba, sabi nga din ng Panginoon, di ba, napakaliwanag. Di ba, yung sa mga Pariseyo at sa Saduseyo, tanong sa Panginoon, mayroon pong 7 magkakapatid, nag-asawa yung panganay. Tapos namatay yung panganay, pagkatapos ang practice po, yung susunod naman, siya ang magiging asawa nung namatayan. Pagkatapos may 7 sila. Kawawa yung babae, 7 na nangamatay na walang anak. Kasi pagdating po ng resurrection, sino ng asawa niya? Ay, 7 na yung asawa niya dito. Magkakapatid pa. Ano sagot ng Panginoon? They will be just like angels. Because they are no longer given to marriage. Kaya huwag ka na umasa, wala nang kasalan sa langit. Meron lang marriage supper of the Lamb. Yan. Ayun ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya yung mga nakikipag-usap talaga sa pag November 1, yan ay bagay na dapat ay tinatanggal mo na dahil walang batayan sa salita ng Diyos. Amen? So ngayon naman, ay itong panahon ng Christmas. At ito marami ang nagwawala na mga Kristiyano sa panahon ng ganito. Kaya kailangan, pag miyembro ka ng CBBC Los Baños, ay maging matatag ka diyan. Dito sa mga Baptist circles, hati pa rin tayo dyan. Kasi merong mga Baptist na hindi naniniwala, ayaw nila ng Christmas. Kasi yan nga daw, ang ipinanganak sa Christmas ay si Tammuz. Tammuz ang pangalan yon. Yun yung that is the Antichrist. Pero hindi mo ba naiintindihan na ang dyablo, lagi niyang ginagaya ang Diyos? Gaya-gaya po tumaya yun. Kaya at saka kapag ipinanganak siya sa panahon na yun, sabihin natin pinanganak ang Panginoong, si Tammuz nga totoo ipinanganak siya doon. Sa time na yun, sa December 25, wala namang nakakatalos. Sa tingin mo ba hindi na ipapanganak ang Panginoon sa oras na yun? Papanganak pa rin. Kaya depende na ngayon kung sino ang sino ang sinelebrate mo. Para lang birthday mo. Ka-birthday mo yung isang magnanakaw. Ayaw mo na mag-celebrate ng birthday mo kasi ka-birthday mo yung magnanakaw. Sige nga. So hindi yan tamang mga batayan yan. Mga kaisipan lang ng mga hindi tama. Okay, may tama. Okay. Kaya bilang mga mananampalataya, kaya lang alamin natin, kaya ho na may Bible. Amen? At ang Biblia, yan po ang ilaw natin, mga kapatid.
So, Matthew chapter number 1, doon pa rin po tayo sa verses 18 to 25. At wag ho tayong magsasawa na babasahin ito every time bago magpasko at makita natin that Jesus Christ was born on this wise. Okay? There is always wisdom. There is so much wisdom in the birth of Christ. And we would like to, draw out the things that the Lord wants us to understand. At kung bakit ipinatala niya ito. No? Biro mo, napakaraming verses. Hindi lamang dito sa Matthew, doon sa Luke ay inisa-isa rin yan. Sa Luke chapter number 2. Kaya mahalaga yung birthday ng Panginoon. At dapat yan po ay hindi natin, kung ito man po ay bibigyan ng masamang kaisipan ng sanlibutan ng dyablo, ay tayo naman na nakakakilala, dapat lamang maging maliwanag at lalo tayong nagliliwanag sa panahon na ganito. Para yung mga tao na nasa kadiliman na iba ang kaisipan nila, makita nila kung ano ang tunay na wisdom ng kapanganakan ng Panginoon. At yun po ang nais natin sa mga panahong ito na gustong makuha. Kaninong umaga ay inumpisahan natin doon sa katotohanan na sa Christmas time, God intervenes. God changes our plans. And if there are changes in our plans, it is His change that should be followed, not the changes that we planned. And of course, that Christmas is a time that we should choose between two things, between the flesh and the spirit, between feeding your flesh or feeding your spirit. Sa panahon na yan. At this time ay titingnan po natin at gusto ko pong atin pong makita ang salita ng Diyos doon sa verse number 25 would be the Word of God. And he knew not her till. Yan yung phrase na yan, maging titulo niyan. And knew not her till she had brought forth her firstborn. But let's read again the whole para po naintindihan natin, para hindi tayo maging out of context. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and he took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Dakilang Diyos, puli po.
Maraming salamat sa pagkakataong ito na inyong ipagkakaloob sa amin upang patuloy po naming pag-aralan ang inyong pong kapanganakan. Ang pangyayaring ito na napakahalaga sa buhay ng inyong pong mga anak. At para po, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, matuto ang bawat isa sa amin na iprepara ang amin pong mga sarili sa mga ganitong okasyon upang hindi po kami masinsay ng dyablo, masinsay ng kamunduhan, ng amin pong mga sarili na kahit kailan ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa inyong pangalan. Kundi kami po, Panginoong Diyos, ay maging maingat upang patuloy namin Ikaw na mapaglingkuran at ang dakilang araw na itinala at itinalaga mo na iyong kapanganakan ay mapanatili po namin in our ranks. At kami rin po, Panginoon, ay magsilbing maningning na ilaw para po sa mga iba. Na marahil, dahil nga po sa deception ng kaaway, ay maaring maiba ang maging dahilan kung bakit kami po ay nakikiisa at nakikipag-celebrate sa inyo nga pong na talagang kapanganakan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, help us that we can indeed know how we should approach this coming season in our lives. At sa gitna po ng maraming mga temptations na ilayo kami sa tama, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matalino at Ikaw po ang aming maitataas. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. So again, Christmas is a Bible teaching. The birth of Christ is really real. Yan po ay totoo at hindi natin po pwede itong itatwa kahit na ano pang kaisipan ng iba. At kung papaano man ito sineselebrate ng iba na alam natin napaka-unbiblical. Alam natin na hindi makakristyano. Paano ba sila mag-celebrate ng kanilang Christmas? Ay dapat po yung naiintindihan natin kasi they only think as it is just a season. Kagaya ngayon, hindi ba? Kapag Christmas, pag tinanong mo ang mga bata o kaya kahit mga matatanda, ang sinasabi nila na Christmas ay, pag tinanong mo bakit may Christmas, sasabihin nila dahil may Santa Claus. Kaya ngayon, ang mga practice niyan, si Santa Claus, alam natin, ang Bible hindi nagturo ng Santa Claus. Biro mo yung lalaki tapos tatawagin mong Santa. Ang alam ko si Santa Rosa, Santa Monica, babae yung Santa. Pero bakit ito si Claus ay ginawa mong Santa? Dapat si Santo. Kasi nga, ano yung kanilang kaisipan sa mga bagay na yan. Okay? Hindi si Santa Claus, kundi ang kapanganakan, Christmas is not the advent of Santa Claus, but it is the advent of the coming of Christ. Yan po yung katotohanan diyan. At ngayon ay ginagawa nilang business. It's a time for business. Ang mga tao kaya pag Christmas, di ba, diyan talaga gastusan. At diyan maraming mga yumayaman, maraming mga nagkakapera. Bakit ho? Kasi nga lahat na lang ay pinagkakitaan. Tingnan mo yung simpleng parol. Yung simpleng parol, di ba? Natigi 100 dati. Ngayon ay tigli 5,000 na. Pagkatapos ay gagamitan pa ng kuryente yan. Gaano karaming ilaw yung parol na yon?
Sinong electrician natin dito? Yung parol na na magdamag ay malakas na ilaw. Ilang watts yung mga ilaw na nilalagay nila doon? Yan, 50 pieces? Oh, sabihin natin 50. Pero anong watts nung bawat isa? I-multiply mo lang yan. Tingnan mo kung magkanong kuryente ang iyong ginagastos dahil lamang sa parol. Hello? Amen? Kaya tingnan mo yan. Pagkatapos ay hirap na hirap tayo. Ang dami kong bayarin. Sa mga bagay. Kasi nga hindi tayo wise sa mga bagay na yan. Dapat maging wise tayo. Now, I'm not saying that na mali ba sila. Practically, I think I cannot agree. Pero maganda din naman yung mga may ilaw. Amen? Maganda yung makita mo naman na maliwanag ang paligid. Lalo na kapag gabing-gabi na at maliwanag, hindi maayos lang. No? But you see, that is not the essence of Christmas. Amen? Hindi po yun. Kaya dapat nating maunawaan na ang Christmas ay nagbibigay dapat ito ng wisdom sa bawat isa sa atin. Pag sinabing wisdom, yan yung karunungan upang ikaw ay mabuhay sa magulong mundong ito. Yan ang wisdom. You see, you have knowledge, and then you have understanding, and you are able to apply this, that becomes wisdom. As wisdom is the principal thing. Marami mga tao nagbubuhay, but they squander their lives. Nasisira ang buhay, nasisira ang kanilang, they just waste their time. Pagkatapos nun ay wala rin lang naman. Kaya nga, kung ikaw ay mananampalataya, ay dapat maging matalino, ikaw magkaroon ng wisdom, so that whenever you use your life, your time, and your money, and everything that you have, then it will always accrue to what we call eternal dividends. Dapat ay mayroong bagay na pang-eternal sapagkat maanhin mo ang lahat ng bagay, makamtan mo man ang buong sanlibutan kung napapahamak naman ang iyong kaluluwa. Aanhin mo lahat ng mga yan. Ay di sayang lang yung buhay mo. Sinayang mo yung oras, sinayang mo yung talino, sinayang mo yung pera mo, sinayang mo lahat yung effort mo sa isang bagay, but it will amount to nothing in this world. Hindi wala rin. Tayo ay matuto na kay Solomon. Diba? Si King Solomon, sabi nga niya, I planted me vineyards. I did this. I built my palaces and houses. Kaya lang pag tiningnan mo nung natapos ko lahat ng mga yan, I had my maidens with me. I have my song, mga singers. At meron siya mga musicians. Meron siya. He had built a great kingdom. Pero ang sinabi niya nung tiningnan niya, after all these things, iiwanan ko rin naman ito. At hindi ko tiyak kung pag-iiwanan ko, aalagaan din kagaya ng pag-aalaga sa akin. Tama nga ang kanyang hindi lang hinala, kundi ang kanyang kaisipan. Sapagkat noong siya'y mamatay na, the kingdom was divided into two. And that great, glorious kingdom was turned into something shameful. Why? Because he's going to live anyway. Kaya nga ang matitira, laging matitira, is always, what have I done to Christ, my Savior? Yan pa rin naman ho yan eh. Lahat tayo, mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi, malakas o kaya mahina, may sakit o kaya healthy, ang lahat ng mga bagay na yan, we will come to an end, the end of our life, and then we will meet the Savior. Kaya nung maipagmamalaki mo sa lahat ng mga ginawa mo sa mundo dito,
kung wala naman siyang eternal value, kung wala siyang spiritual value, kung wala yan, saan? Sa plano ng Panginoon, ay mas maigi pa nga na kahit man naghirap dito sa mundo, na kagaya ng Panginoon, foxes have holes, and the birds of the air have nests, that Son of Man hath nowhere to lay his head, but he has much riches in heaven. Na kahit kailan ay kanyang kayamanang yan ay walang makapagnanakaw at walang makapagsisira. Yung kayamanan mo at kayamanan ko ay iiwanan natin, iiwanan ko, iiwanan mo. Ang lahat ng mga accomplishment mo dito sa lupa ay iiwanan mo pa rin. Pero dapat lang matira ay yung mga ginawa mo para sa Panginoon. Dapat magkaroon ka na ng wisdom. Amen. Matutunan mo yan. Sapagkat yan po ang bigay o yan ang dahilan bakit may Christmas. For the birth of Christ was on this wise. And specifically tonight, the very words that we would like to understand is the phrase that says, and knew her not till she had brought forth her firstborn. Yung salitang new po diyan is actually the word new na nandoon din sa Genesis chapter number 1. Noong ipresenta na ng Panginoon si Eva kay Adam, iyon yung sinasabi, and Adam knew his wife. In other words, they had an intimate relationship. They consumed their marriage. Pero dito po makikita natin, siyempre kaya nga naman ikinakasal, so that they will consume, they will be united they will be one, the two flesh shall become one. Pero tingnan po ninyo ang pangyayaring yan. Ang sabi dito, and knew her not till she had brought forth the son. Anong sinasabi ho dito? Biro mo yan. That is actually an exercise of self-control. Being temperate. Yung ikaw ba ay may pagpipigil sa sarili? Sapagkat hindi pa nararapat. Hindi nga pa po pwede sapagkat she is bearing the child Jesus, and there must be a virgin birth. Amen. At dapat siya po ay puro, siya ay birhen, manatiling birhen, until the Son is born. Lahat ng karapatan, lahat ng batas, lahat ng pagkakataon ay na kay Jose, nandoon kay Maria, they love each other, but they had to restrain and control themselves. Amen. Why? Because the plan of God, the plan is that God has to be born of a virgin, because that is needed for our salvation. And you see, it took self-control. Ang salita ng Diyos dyan sa self-control ay temperate. Tingnan nyo sa 1 Corinthians chapter 9, verse number 25. Kaya mga hindi makapagpigil sa pagkain sa Christmas, wala yan, self-control. Hindi makapagpigil sa paggastos sa Christmas, wala yan, self-control. Hindi makapagpigil yan sa kanyang paglalakwatsa. Ayan ay walang self-control yan. Yung hindi niya marendahan yung kanyang sarili sa mga bagay na lustful sa pagkataon na ito, when you are free to do things, na wala na lahat ay busy. Yung mga walang pagpipigil na yan sa sarili, yan po ay
kailangan marendahan sa panahon natin. Christmas in our days is always licentiousness. Kaya dapat po ay maunawaan natin yan. Tingnan po ninyo. 1 Corinthians chapter 9, verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So saan yan? Inihalin tulad sa isang manlalaro. Na yung manlalaro, o kaya yung athlete, ay dapat talaga malakas ang pagpipigil niya sa sarili niya. Kasi may sariling diet yan. Hindi pwedeng kain ng kain yan. Hindi po pwedeng laging ganun ang kanyang exercise. Kaya, di ba? Kutsara, tinidor. Yun. Yun lang yung lagi. Lalaki yan. Hindi yan makakatakbo kung runner yan. Kailangan may diet, may pagpipigil ka sa sarili. So, inihalin tulad yan. Now, tingnan po ninyo, nagtitiis sila na hindi kumain maging masiba. Hindi palakain ng mga taba. Hindi yan pa inom-inom na soft drink, pa inom-inom ng alak yan. Runner yan, pa inom-inom ng gin, inumin ng tunay na runner. Meron ba ganon? Coke, pinaiinom ba ng Coke yan? Hindi rin. Kasi pansira yan ng katawan. Hindi yan baka pinapakain talaga ng mga bagay na sisira sa kanilang katawan. Pero may nagtitiis ang mga yan sa pagkain pa lang. Alang-alang saan? Sa mga bagay na corruptible crown. Ano yun? Yung medalyon. Di ba? Medalyon yun. Pagkatapos naman, nung mailagay na dyan yung medalyon, pagkatapos, wala! Pagkatapos yung palakpakan. Pero may yung mga atleta, lalo na dito mga Olympians, di ba? Yung mga lalaban sa Olympics, every after 4 years. Lalaban yan. Saan? Sabihin natin sa swimming. Biro mo yung training na ginagawa nila sa swimming pa lang. Lahat ng kanilang oras ng pagtulog, oras ng laro, oras ng pahinga, ang lahat ng yan ay oras-oras. Meron yan strict na mga bagay yan. Alang-alang saan? Sa isang corruptible crown. Para lang masabing, nanalo tayo ang Pilipinas. Pagkatapos naman nun, wala na. Nabigyan ng pera, 1 million pesos, 2 million, 5 million. Pero pagkatapos nun, wala na. Yeah, that's right. Para lamang sa corruptible crown. Pero kung ikaw ay Kristiyano, are you saved? Ang sabi ng Panginoon, maging temperate tayo sa mga bagay because God is also preparing not only a place for us, but He is preparing crowns for each one of us. So maging temperate. Magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. Kaya pag inaantok ka, ay dapat ay gawan mo ng paraan yan. Ang bilis-bilis mo na pag inaantok ka. Lalo na pag malamig, tulog ka na kagad. Ayusin mo buhay mo. Ngayon pa lang, pakikinig pa lang, tulog ka na. Alam mo ba na 2 oras to? At habang mas maraming inaantok, humahaba yan. Kasi ako talaga ang magigising sa iyo eh. Kasi ako nagpatulog. So habang tulog ka, kailangan kong gisingin. So yan po ay pagpipigil din sa sarili. Alam niyo inaantok, di ba? Pwede mo naman pigilin. May pampigil ako dyan. Gusto mo yung sikretong pampigil lang kumuha ka ng karayom. Tapos magdala ka ng kalamansi. Tusukin mo sarili mo, patakan mo ng kalamansi. Tingnan ko lang. Matuts.
5 karayom dapat sa'yo. I speak? Huwag mo naman I speak. Okay. So yan, makikita natin yan. Tingnan niyo yun, Titus chapter number 1. Titus. Titus chapter 1. Verse number 8. Sino ang tinutukoy niyan? Ito po yung mga bishop. Ito po yung mga, if anyone desire the office of a bishop. Ibig sabihin, ito po yung mga may responsibilidad. While it specifically talks about the bishop, but let me apply that in our midst. Bawat isa sa atin who has taken responsibilities. Pag ikaw ay meron ng responsibilidad, ibig sabihin, nagmamature ka na. Alam mo, pag ikaw ay Kristiyano at wala ka pang responsibilidad, ibig sabihin, isa ka pang baby. Cutie-cutie. Ganon ka lang. Kailangan yun lang yung role mo. Pero kapag ikaw Kristiyano at may mga responsibilidad ka, ay ibig sabihin, nagmamature ka. Kaya yung mga paupo-upo lang dito, para sa cutie-cutie, paupo-upo, pang ganun lang yun. Kaya kailangan mag-mature. Kung ikaw ay anak ng Diyos, matagal ka ng anak ng Diyos, dapat may ginagawa ka sa gawain ng Diyos. Makinig maigi ha. Makinig. Ang simbahan, gawain ng Diyos. Hindi playground ng Diyos. Hindi bedroom ng Diyos. Kaya dapat may ginagawa. So anong ginagawa mo? Ay, dapat may responsibilidad ka. Para lang sa bahay yan. Yung baby, hindi mo bibigyan yan ng trabaho na mag-ayos ng higaan. Baby yun eh. Kutsi-kutsi pa lang siya, kati-kati. Ganon lang yun. Pagkatapos dudumi, di ba? Pag dudumi siya, dililinisin mo na naman. Ay, si kati-kati, madudumi na naman siya. Ganon. Marami Kristiyano ganyan. Ang tagal mo na sa simbahan, isang pag, kutsi-kutsi. Ayaw ka pa rin. Ay dapat mag-take ka ng responsibility mo. Amen. Kaya anong ginagawa mo sa simbahan, dapat mayroon. Okay. Ewan ko. Baka ikaw. Yan. So makikita natin yan. So ito yung mga may responsibilidad. At ito sabi ng salita ng Diyos. But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, and what? Temperate. Yan. Ito yung pong mga matured ay marunong na ng pagpipigil ng sarili. Nakakita ka na ba ng baby? Sabi niya, papa, pupo, pupo. Napigilan ba niya? Hindi, di ba? Sabi niya, gano'n nakakagad. Ang daming mga Kristiyano ganyan, nagalit lang, kung nakapagmura ka kaagad, tama, ang tagal na yun, ha? Ang tagal na yan. Tagal ng Kristiyano, walang pagpipigil sa sarili. Alam naman yung masama magmura, pero nagmumura yan. Ay, di ano yun? Kutsi-kutsi, baby. Walang pagpipigil. Nakikita mo, di ba yung mga babies na yan, naiihi na lang. Nung papaltan mo pa lang ng lampin, umiihi na. Ay, marami Kristiyano ganon. Kaya dapat matututunan, Christmas na. Ilang Christmas na, kapatid. Ay, hanggang ngayon wala kang pagpipigil sa sarili mo. Ay, si kutsi-kutsi ka pa rin eh. Matuto kang magpigil ng sarili mo, ng galit mo, ng iyak mo, ng kung ano man. Gutom na gutom, kahit hindi sa kanya, kakainin. Hindi makapagpigil. Isipin mo nga yan. Ay, kaawa-awang nila lang. Ano?
Buti sana kung cute siya. Yeah, at least yung baby, kahit bagong gising yan, pag ginanya, no, ang bango pa rin ng hininga, ano? Ay, tingnan mo yan pagdating ng 2 years old, 3 years old. Lalo na ngayon, sing laki na ng mga to. Huwag magsalita ng 1 oras, mamaya pag nagsalita. Ewan ko lang, Temperate. Dapat marunong magpigil sa sarili. Ano ba ikaw, choir member, dapat marunong ka magpigil na sarili. Magpa-practice. Nagba-basketball, pwede ba yun? Nagpa-practice, pagkatapos nag-aaral, pwede ba yun? Multitasking, pastor. Wow! Ano ka na multitasking ka? Nagpa-practice nga eh. Ikaw ay Sunday school teacher. Pag ikaw ay usher, ganun din. Lalo pag full-time worker. Matindi talaga. You have all the responsibility of a full-time worker. Ay, hindi dapat lamang matutunan natin na self-control. Amen. Tanong, ilang Christmas ka na sa iyong ministry? Natutunan mo na ba ang magpigil na sarili, pag galit, pag natutuwa, pag naaasar, pag nagbabago ang panahon? Dapat matutunan natin ang self-control. Tingnan mo pa sa Titus chapter number 2. Titus 2, verse number 2. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness. Sabi na, the aged men pala. Sorry, verse 3 kakaagad ako eh. Verse 2 pala, verse 2. Okay, amen. That the aged men be sober. Yung nagkakaedad na. Maraming mga nagkakaedad. Isip bata pa rin, no? Ano ba tawag natin dyan? Tumatandang paurong. No, pero ang daming mga tumatanda talagang paurong. Alam niyo, may mga bata, di ba? Hindi pa marunong maglaba, pero pag nakikita nilang nanay nila naglalaba, nakikilaba yan. Nagagalit naman yung sinanay kasi nga, yung nilalaban niya, lalong dumudumi. Pero tingnan mo, nung malaki na siya na pwede na maglaba, ayaw na maglaba. Anong tawag dyan? Ay di tumandang paurong. Kaya kayong mga hindi marunong maglaba, at ayaw nyo maglaba, tumanda kayong paurong. Wala kayong pinagkatandaan. Hindi, pastor, ano na lang ho, dadalhin ko na lang sa laundry. Magbabayad na lang ako. Go. Bato-bato sa langit, ang tamaan magbagong buhay. Marami mga tumatanda, habang tumatanda ka, dapat, ang sabi ng Panginoon, the aged man, grave, be sober. Grave, and what? Ayun, temperate. Lalo na lalaki. Alam niyo yung salita nga diyan, na temperate, sa mga lalaki sinabi, parang pag ikaw ay lalaki, wala kang pagtitimbi. Nakakita lang ng dagay. Biro mo yan? Ay kalalaking tao yun? Ay walang...
Bilang mga anak ng Diyos, dapat matutunan natin. Kalalaki mong tao, yan ay gamit talaga para sa mga lalaki. Kaya kung ikay walang pagtitimpi, yung pag ikaw ay sama ang loob, pagkatapos iiwanan mo lahat ng trabaho, bala kayo dyan sa buhay niyo! Galit ka kakaagad. Alam mo, itong mga klase ng mga ito, ay mga kutsi-kutsi! Buti sana kung maganda ka, o buti sana kung cute ka. Kalalaki mong tao, hindi marunong magpigil ng sarili. You know, temperate is a Bible word which means to exercise the power of self-control. There is power of self-control. So natututo ka talagang pigilin ang sarili mo sa galit, pigilin ang sarili mo na magbitaw ng salita, pigilin mo ang iyong sarili sa mga bagay na iyong magsisisihan. Kaya pagkatapos yan, magsisisi ka saan? Doon sa mga binitawan mo, decisions mo sa buhay. Kasi hindi ka marunong maging temperate ng iyong sarili. Kaya pag sinasabi na, if you're in doubt, don't. Kapag masayang-masaya ka, huwag kang magde-decide. Pag galit na galit ka, huwag kang magde-decide. Pag ikaw ay punong-puno ng pighati sa puso mo, ay hindi ka dapat nagde-decide. Right. That's right, sir. Why? Because you may regret the rest of your life with what you will decide. Yeah. That's right. That's right. Alam mo bakit? Dahil nga, tumanda kang paurong. Yeah. Dapat ay matutunan natin sa dami na ng Christmas na nagdatingan sa buhay natin, hindi pa rin tayo matuto magpigil ng ating mga sarili. There is power in self-control. Kaya sabi nga ng Panginoon, hindi ba? Alam mo, mas maigi pa. A fool, when he shuts his mouth, it becomes even his wisdom. Yung mga hindi ka na lang magsalita. Hindi ka na lang mag-react sa mga bagay na sinasabi patungkol sa iyo marahil. Alam mo yung mga salita kasi ng salita. Kasi gusto nating gumantit, gusto nating ipagtanggol ang ating mga sarili. Lalo tayong nalululong. Bakit hindi ka na lang matuto ng maging temperate? Exercise the power of self-control. Temperate. Gasino na lang yung hindi ka na lang magsalita. Di lunukin mo na lang yung sinasabi nila. Amen? Yes. Kesa sa sasambulat ka, pagkatapos, masisira ka naman. Amen? Be temperate. Exercise self-control. Dahil yan po ay bagay na dapat mensahe ng atin pong Kapaskuhan. Because the birth of Christ was on this wise, and knew her not till she had brought forth her firstborn. Nagpigil siya sa kanilang sarili. They had all the rights. Kasal na sila eh. Sa mata ng tao, ayos na. Karapatan na nila yun. That they can enjoy their togetherness. But you see, because there is a greater plan of God. Nung nag-intervene ang Diyos sa kanila, pumayag sila sa kalooban ng Diyos. Pumayag sila sa bagay na arrangement ng Diyos para sa kanila. Because they were protecting indeed the plan of God.
That is indeed Christmas. May mga plano ang Diyos sa buhay natin. But if you do not exercise self-control, then many good plans of the Lord turn to kaput. Ika nga, masisira lahat-lahat yan. Just because of lack of self-control. Yan po ang dapat nating tandaan. Remember that even in our days, the lack of self-control is a problem. Ito yung kakulangan sa ating panahon ngayon. Kasi bigay hilig tayo. Tingnan mo yung Jude 11. Ito yung panahon natin. Jude chapter 39 verse 11. Okay. Wala nga palang chapter 39. Isang chapter lang yan. Jude verse 11. Ano sabi? Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Korah. Ito po yung panahon natin na walang self-control. Sabi ng Panginoon, they have gone in the way of Cain. Ano ba yung paraan ni Cain? Sabi ng Diyos, kailan mag-offer? O di nag-offer ako. But my way. Paano ako'y farmer? Dito ang i-offer ko kasi ito yung meron ako. But God wants what? A life offering. Yung may dugo na offer. Iyon ang gusto ng Panginoon. A lamb. Ito ang aking produce. Ang gusto ng Diyos, may dugo. Sabi niya, wala ako nun eh. Maintindihan mo naman, ikaw ang Diyos. Ikaw hindi nakakaintindi sa Diyos. Dapat ko ang Diyos ang masusunod. In the way of Cain, marami sa atin, yung gusto natin nasusunod. Ay sabi ng Panginoon, yun lang yung bigay mo. Sabihin mo, hindi, okay na to. That's the way of Cain. Pastor, ano bang gagawin niya? Di bumili siya ng tupa. Ay may tupa naman pala doon, nag-aalaga yung kapatid niya. Ay di magpalit sila. Ay ito yung mga bunga ito, pwede bang ipalit ko yan? Hindi ba pwede yun? Mag-barter? Hello? Kung yun ang gusto ng Panginoon, gusto na ibigay mo. Hindi ba po pwedeng ipagpalit para makuha mo yung gustong ibigay, yung gusto na mangyari ng Diyos? Ay marami mga Kristiyano gan because of convenience, we would not adjust. That's the way of Cain. Yan ang ating panahon. Kaya nga he cannot exercise the power of self-control. You know why? Because he wants this. But my God says, I should not do it. So po pwede bang exercise yun? Temperate. But our days are just like the days of Cain. When I did it my way. Yun lang tayo. Yun ang gusto natin. Sa paraan natin. Hindi dapat ay paraan lagi ng Diyos. To exercise our temperance is to make sure that we adjust to the will and the way of God. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Ay di mag-adjust ka. Self-control.
Ano pang ating panahon? They ran greedily after the error of Balaam. Basta may pera na talaga, ipagbibili na niya ang kanyang conviction. Ang sabi ng Diyos, wag yan. Hindi mo dapat i-curse ang Israel because they are a blessed people. Wag kang pumunta. Aba, ay may dumating sa kanya, ibibigay ko sa yung kalahati ng kaharian, basta i-curse mo lang siya. Abay, nangulit sa Diyos, pumunta pa rin siya. Alam naman yan, right on the search, sinabi na ng Panginoon sa hindi ka pupunta dahil hindi yan cursed people. They are a blessed people. Ay, nangulit. Bakit ho? In the name of money. Baka sakaling magbago. They run greedily for that. At yan po yung pangyayari sa atin pong panahon. Dahil lamang sa almighty money, almighty peso, ang mga tao kuminsan ay binagkakanulo nila ang Diyos. That's right. That's right. Walang pagpipigil ang kanilang sarili. That's right. Lalo na sa Kapaskuhan. Yeah. Alang-alang lang sa pera. Come on now. O sige nga, pag kayo ay nagustuhan ko yung sayaw ninyo, mag-may 1,000. Aba, ay kahit Kristiyano ay makikisayaw. Alang-alang sa 1,000 pesos. Oh. Kasi ibibigay ko din po naman yan sa Christmas gift to Jesus. Ay! Wag mong idadahilan yung Christmas gift to Jesus para lamang sa yung when you run greedily after the error of Balaam. Apan sabi niya, and then perished in the gainsaying of Corinth. Hindi tayo makapagpigil kapag minarinig tayong mga salita ng iba. Alam mo bakit nga nag-aaway? Kasi minarinig ka sa kanila. Wala ang pagpipigil sa sarili. Hindi mo man narinig. Ay, hindi dapat tanungin mo na lang doon sa ano. Sinabi mo daw na pogi ako. Totoo ba yan? Hindi naman ako pogi, gwapo ako Ang alam ko kasi ang pogi para sa aso. Pero yung gwapo, pastor, para sa kabayo yun. Di gentleman na lang. Handsome. Wow. Handsome mo. Anong kailangan natin talaga? Christmas na, kapatid. Pang-ilang Christmas mo na sa buhay mo yan. Aba, tapos nag-ilang Christmas ka na sa CBBC Los Baños, wala ka pa rin pagpipigil. Ay, magbago-bago ka naman. Sino yung ngayon lang kayo magki-Christmas sa CBBC? I mean, ibig sabihin, ngayon lang December, kung sakaling buhay pa tayo ng Disyembre, magki-Christmas ka na kasama ang mga kasamahan natin dito sa simbahan. Sino yung ngayon lang? Ngayon lang. Yan. Pero yung iba, ilang Christmas mo na din eh. Ilang Christmas kantata ka na nakaraan. Ilan na? Ang mensahe ng Christmas, pagpipigil sa sarili. Amen? Temperate in all things. Tingnan niyo pa sa verse number 16, still in Jude. Anong sabi niya? These are what? Murmurers, complainers, walking after their own lusts, and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration, because of what? Of advantage. Ito yung mga taong walang pagpipigil sa sarili.
Murmur ng murmur, parang pabo lang. O yan. Sige, ang pabo, yung iba kasi hindi nila alam yung pabo. Alam niyo naman pabo? Amboy. Alam mo yung pabo? Hindi? Hindi mo alam yung pabo? Turkey. Alam mo yung turkey? Hindi rin. Meron sa kabila na pabo? O yun, tingnan mo sa kabila, sa pabo dilan. Medyo malaki siya. Pero pakinggan nyo yung pabo, marami Kristiyano ganyan. Nagpipreach yung pastor, dapat amen ang sabihin mo. Hindi, nagsasalita, nilelekturan ng magulang. Ay, dapat makinig ka para magkaroon ka ng wisdom sa buhay mo. Murmurers. Complainers. Kumain na't lahat. Ano ba naman itong... At talaga, kumain na, naubos naman. Humingi pa ng tutong. Walking after their own lusts, and their mouth speaketh great swelling words. Sa dami ng mga bagay sa ating buhay, dapat matutunan natin. Dahil ang Christmas, maging mapagpigil sa sarili. Amen? Knew her not until she had brought forth her firstborn. Ibig sabihin po doon, not only that he exercises restraint, but he also exercises respect of the plan of God. Amen. Yes, sir. Ano, bilang mga mananampalataya, there is always the plan of God. Kaya po, bilang mga mananampalataya, dapat alam natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. You know, the plan of God at that point in time, at the birth of Christ, was for Him to be born of a virgin because it is needed for the salvation of man. At ayaw niya na pakialaman ang bagay na yan dahil pag pinakalaman niya yan, walang mangyayaring kaligtasan. Salvation will be tarnished because of his doing and her doing. But they respected the way of salvation dahil gusto nila ang kaligtasan ay magkaroon ng katuparan. At yan po yung Christmas. To respect the plan of God. And what is the plan of God? That many shall get saved and come to the light of the Lord. Kaya nakakalungkot, mag-isip-isip nga tayo. Tingnan natin yung soul winning natin. Tingnan mo yung soul winning mo. How many souls do you win on a December, on a time when there is so much time of vacation? Ilan ang nadadala mo sa Panginoon? Ang sabi mo nung may trabaho at walang bakasyon, ang sabi mo nung may pag-aaral, ang sabi mo, ang dami-daming mga ginagawa, hindi ako makapag-soul winning. Nung bakasyon na, pero ilang kaluluwa ang nadala mo. Wala tayong respeto saan sa plano ng Diyos. That's why there is Christmas, because salvation has to be made available. Kaya nga may Christmas kantata tayo eh. May pagkakataon na sila. Kasi ang mga yan may magsisilabas. Yan ay lalaya sa mga yan. At they want some kind of activities. Pero dapat ay madala natin sila saan? In the saving knowledge of Christ. Tingnan mo nga ilan na naging bisita mo na sa simbahan.
At a time when there is so much time at maaaring pagkakataon para madala mo sa simbahan, wala kang ginawa. Sabihin mo nga sa akin kung may respeto ka sa Christmas. You know, Christmas is for people to get saved. That's right. Amen. 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 Yeah. Because that's the real reason why there is a virgin birth. And they preserve that. Yes. Pinagkaingatan nila yan. Yeah. Dahil ayaw nilang madungisan ang kapanganakang yan ng ating Panginoon because He has to have a perfect blood, a sinless body to be offered at the cross of Calvary. And so they had to protect that birth. Yan ang tunay na pagrespeto saan? Sa Christmas. So they respected it. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat ay maunawaan natin ang bagay na yan. You heard not? Kinakailangan bagay na yan. They had to respect. They've got to show respect. At when you show respect, ibig sabihin, nakahanda ka na tanggapin ay kay mas mababa at siya'y mas mataas at yung kanyang dahilan ay mas magandang dahilan kaysa sa lahat ng iyong mga dahilan. I have to put the goal of my God over and above my goal in my life. I have got to protect the thing that God values over and above all the things that I value in myself. Lahat ng mga bagay na mahahalaga sa akin, lahat ng mga yan, pag-ipon-ipunin ko yan, pero mas mataas pa rin ang halaga dapat ng nais ng Diyos sa aking buhay. At yan po ang Christmas. Bilang mga mananampalataya ay dapat nating tandaan na yun din ay dapat respetuhin natin kung bakit mayroong Pasko. Upang maraming mga kaluluwa ang mga maligtas. He knew her not till she brought forth her son. Ibig sabihin din yan, it is an exercise of divine love. Alam nyo, ang tunay na pag-ibig naman talaga nakakapaghintay. Ulitin ko yan. Ang tunay na pag-ibig nakapaghihintay. O, Jessa, tunay na pag-ibig nakapaghihintay. Oh, sige na nga, LCM tayo. Makakapaghintay talaga yan eh. Kaya kayo mga high school, elementarya, wag muna yan. Kung talagang, sabi mo, college, mahal mo yun, makakapaghintay ka. Eh kung hindi ka makapaghintay, pambira, may problema ka sa buhay. Sabihin mo, mahal mo yun. Di ba? Tingnan na, ano ba nakalagay sa 1 Corinthians? 1 Corinthians chapter 13. Sige, 1 Corinthians 13. 1 Corinthians chapter number 13. Ano sabi? Ang salita ng Diyos sa love dyan, charity. You know why charity? Because it is an action word. Giving yan, give. You give your time. You give. Ang sabi ng Panginoon, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries, verse number 2, I am nothing. Verse number 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Verse number 4, ano sabi? Charity suffereth long. Yan pa lang. Makapaghihintay yan. Nasa takdang panahon, sa tamang panahon. High school ka pa lang, may boyfriend ka na.
Elementarya ka pa lang, may girlfriend ka na. Nakakapaghintay yan. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Hindi yun naiinggit, kasi ako na lang ang walang girlfriend. Ako na lang ang walang boyfriend. Sabi nila pag 15 years old, wala pang boyfriend. Ano daw, pangit yun. Bakit ba kayo gising na gising, ha? Eh, elementarya pa lang kayo, ah. Pasulat-sulat pa kayo ng heart diyan. Sabi, charity suffereth long and is kind, envieth not. Kung naiinggit, kung yung kaibigan mong unsaved ay mayroon ng mga partner sa buhay niya, huwag ka masyadong mainggit. Huwag ka mainggit. Di na nakakainggit. Dahil pag naiinggit ka, hindi yan pag-ibig. Because charity envieth not. Nagkaroon ka lang pala ng partner dahil nainggit ka doon sa iba? Ay, hindi ka nagmahal. Ano ka, nainggit ka lang. Titinginan niyo mag-asawa, bakit nga ba kita napag-asawa? Nainggit yata ako doon sa kapatid ko eh. Ay, nainggit ka lang pala. Ay, hindi mo siya tunay na minahal. Dapat ang dahilan kung bakit nandiyan kayo ay dahil minahal niyo ang isa't isa. Ay, kaya pala ang huna ng iyong relasyon. Dahil naipundar yung relasyon sa inggit, sa pressure ng iba. Kagaya na, tingnan nyo, charity vaunteth not itself, is not puffed up. Biro mo yung daging desisyon mo sa buhay dahil nainggit ka lang, dahil na puff up ka lang, dahil na pressure ka lang. Ay, dapat tingnan mo sarili mo, bakit ka nandyan sa relasyon na yan? Must be the love that God has driven in your heart. Ayusin natin ang buhay natin. Ilang Christmas na ang nagdaan sa'yo. Ay, hindi mo pa nakikita. Sasabihin, give love on Christmas Day. Bira, lahat na lang ay give love on Christmas Day. Pero anong klaseng pag-ibig ba yun? And ay dapat divine love. Pag-ibig natin sa Panginoon. That is Christmas. Tingnan pa ninyo, is not puffed up. It's not, ano pa sabi naman, doth not behave itself unseemly, seeketh not or her own, is not easily provoked. Yun. Hindi dahil nainggit lang siya. Hindi lang na-provoke siya. Kaya nga po, yung sinasabi dito, and knew her not till she had brought forth, was an exercise of divine love. Dahil tunay na nagmahal. Yan po yun ang kailangan natin ngayon. Ang pag-ibig ng sanlibutan dito sa atin, at marahil pag-ibig ng marami sa atin is carnal love. But it must be the love of God. Yes, that is the message of Christmas. For the birth of Christ was on this wise. And so Joseph knew her not till she had brought forth a son. Tingnan pa sa verse number 7. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Yan ang tunay. Yan ang mensahe ng Christmas.
in due time, Christ has to come and be born of a virgin, because it was high time. It was the perfect time that He has to be born. And somebody else, it took also the life and the love of Joseph and Mary together, their love for God, their love for the firstborn. Kaya nga nakapaghintay sila hanggang sa maipanganak ang tagapagligtas. Kaya pagkatapos noon, tsaka sila nagkaroon ng mga anak. Kaya tinatawag natin the half-brothers and sisters of our Christ. You know why? Because they exercise true love. At yan po yun. So ngayong Kapaskuhan ay dapat lamang totoo. Give love on Christmas Day. It's always love and love. Pero ano bang definition natin sa pag-ibig na yan? It must be divine love. Pag-ibig natin sa plano ng Diyos, pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa Panginoon, that should drive us to do something else for God. Kaya tayo mayroong gagawin dito sa ating simbahan when we have our Christmas gift to Jesus, when we have our Christmas cantata, our fellowship, yung young people's retreat, yung song festival natin yan. Ito po yung pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Ito yung pagpapakita yung respeto saan? Sa plano ng Diyos. Na hindi natin uunahin yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos. Yung karapatan natin, kundi yung karapatan at nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. We want to respect that. We want to show our love. And we want to show and exercise our self-control. Ngayong gabi, bilang isang simbahan, are you preparing for these great events? Ito lang yung tanging paraan. Bilang isang simbahan. At wag mong sabihin sa akin na hanggang salita lang tayo. Kaya nga may Christmas gift to Jesus, you should be preparing. Dapat nag-iipon ka na ng ibibigay mo para sa Panginoon in respect to that birth. In relation to that birth. Nag-exercise ka ng self-control that instead of buying things and these things for you, and for any others, then you are preparing for it to give to the Lord. Exercising restraint, showing respect to the plan of God, showing our love to God Himself. Pinaplano mo ba yung dadalhin mong mga tao doon sa Christmas cantata? Ipinapanalangin mo ba sila na mas marami kang makausap na tao para maligtas ngayong Kapaskuhan? Upang yung totoong mensahe ng Pasko ay nandyan at makikita natin, kaya nga mayroon tayong kantata, kaya tayo yung soul winning na yan, ay bagay na dapat lamang nire-respeto. Kaya may fellowship tayo. Dahil mas maganda ng isang mananampalataya ay nandoon, nakikipag-usap, nakikipag-fellowship doon sa kanyang kapwa sa December 25, doon sa inyong mga sariling divisions. Kaya tayo aawit para sa Diyos sa huling linggo ng December 31. You know why? It's always, that's the message of Christmas. And new her not. We will restrain ourselves from just pleasing ourselves. But we will make sure we can please our God. Tayong lahat po ay magsitayo. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita sa aming kalagitnaan. Ikaw po mangunguna. Maging sa invitation. May altar call. Nanawa ang bawat isa sa amin as your children, as a church,
makuha namin yung mensahe ng talata. That we should be able to exercise self-control. That we should be able to exercise our respect for your plan. And that we should be able to exercise divine love at this point. At ang mga tanging paraan lang po, Panginoon, bilang isang simbahan, ay sa mga itinalaga namin mga pagkakatipon in our Christmas cantata, in our Christmas gift to Jesus, in our Christmas fellowship, in the young people's retreat, and even in our song fest. Help us to prepare and do the best that we can in these occasions. Maraming salamat po sa pagkakataon. Na hindi lamang ito mga salita, kundi mapatunayan po namin sa amin nga pong mga gawaing ito. Kaya ikaw po maunguna as we prepare ourselves. Nang bawat isa sa amin would have that desire to really exercise the message of Christmas. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, the altar is wide open. Will you exercise self-control? Will you exercise respect to the plan of God at Christmas? Will you exercise love that the Lord wants? Ay pag-usap ka sa Panginoon, andito sa altar. That's why you prepare for Christmas gift. Prepare for the Christmas cantata. Prepare for the Christmas fellowship. Prepare for the retreat. Prepare for the song fest. Sumali ka doon. Bigay mo yung best mo dyan. If you believe indeed that the message of Christmas is exercising self-restraint, exercising respect for the plan of God, exercising, the divine love, ay di dito ang paghandaan natin. Huwag lang tayong magandahan sa mga salita, kundi itong mga gawing ito ay dapat gawin natin.